Welcome to Saknong Serye. Magandang araw mga kasaknong. Muli ako si Marjo, ang inyong gabay sa paghimay ng bawat sakit, hinagpis at aral sa walang kamatayang Florante at Laura. Welcome sa Saknong Serye, kung saan ang tula ni Balagtas ay hindi lang basta binabasa, pinapakinggan, iniintindi at nararamdaman. Sa nakaraang episode, tinalakay natin ang saknong 86, kung saan nagdadalamhati si Florante habang iniisip ang pagkawala ng kanyang ama na si Duque Briseño. Pero hindi pa diyan nagtatapos ang kwento. Ngayon, pag-uusapan natin ang saknong 87 na para bang pinindot ang rewind button ng masalimuot na alaala ni Florante. Ready na ba kayo? Ito na ang saknong. Kung sa gunita ko'y pagkuro-kuruin, ang pagkahulog mo sa kamay ng taksil, parang nakikita ang iyong narating, parusang marahas na kalagim-lagim. Sa saknong na ito, ramdam na ramdam natin ang bigat ng alaala ni Florante. Sinabi niya na kapag iniisip niya ang sinapit ng kanyang ama sa kamay ng taksil na si Conde Adolfo, parang nabubuhay muli ang kakilakilabot na tagpo sa kanyang isipan. Pero isipin ninyo, gaano kabigat ito para kay Florante? Ang parusang marahas na kalagim-lagim ay nagpapahiwatig na hindi lang simpleng pagkamatay ang nangyari kay Duque Briseño. Ito'y puno ng kalupitan. Parang pelikula, kung saan ang bida ay pinapahirapan ng sobra bago ang katapusan. Kaya't hindi na nakapagtataka na ang mga alaala ng kanyang ama ay mas napapadagdag pa sa paghihirap ni Florante. Dahil una, iniisip niya na nagtaksil si Laura. Tapos, biglang iisipin mo ang sinapit ng mahal mong ama. Sobrang bigat, diba? At dito natin makikita ang galing ni Balagtas sa pagsusulat. Sa 4 na linya lang, na iparating niya ang tindi ng emosyon ni Florante. Galit, poot, at matinding kalungkutan. Ang alaala ni Duque Briseño ay parang tinik na hindi maalis sa puso ni Florante. Sino ba naman ang hindi magagalit sa isang taong tulad ni Adolfo, na kaya pang gawing target ang mabubuting tao? Sa kwentong ito, hindi lang simpleng pigati ang ipinapakita ni Balagtas. Ipinaparamdam niya sa atin ang tanong na, bakit nga ba madalas na nagiging biktima ang mga mabubuting tao sa kamay ng mga ganid? At paano natin malalampasan ang ganitong klaseng pagsubok? Dito na nagtatapos ang ating episode. Pero teka, hindi pa dito natatapos ang kwento ni Florante. Sa susunod na episode, ipagpapatuloy natin ang pagsilip sa kanyang mga alaala at ang epekto nito sa kanyang laban sa buhay. Muli, ako si Marjo, ang inyong tagapagsalaysay sa Saknong Serye. Salamat sa pakikinig at tandaan, bawat saknong may kwento, bawat kwento may aral. Hanggang sa muli mga kasaknong, paalam!